Dapat na nga bang i-offer ng San Miguel Beer itong si Moana Tautua dito sa Rain or Shine kapalit nitong si Kit Datu? Ito ngayon ang obserbasyon ng karamihan dahil kung titignan natin para daw hindi na masyadong fit itong si Tautua dito sa San Miguel Beer. Kahit daw wala itong si Junmar Fajardo ay parang nahihirapan siya na mag-dominate ng laro. At baka mas makabubuti pa raw sa San Miguel Beer kung si Kit Datu ang nandoon. At magko-complement pa raw daw sa game ng San Miguel Beer ito si Datu dahil ito ay may inside-outside game. Nakita naman natin, of course, si Kit Datu meron niyang 3-point shot. Nakita na natin niya sa mga laro niya sa Rain or Shine. Pero bukod dito, itong si Datu ay nag-average din ng double figure sa rebounds. At nakita naman natin kung paano niya pigilan itong si Brandon Ganuelas Roser, yung isang big man pa ng NLEX. So ibig sabihin meron ding inside game itong si Kit Datu. So magiging malaking tulong sa San Miguel Beer itong si Datu kung sakasakaling makuha nila. Sa ngayon naman itong si Moana Tautua magiging okay din yan sa Rain or Shine dahil ang laro nitong si Tautua ay big man na may tira sa labas. Halos pareho sila ng laro nitong si Kit Datu. So tignan natin kung ito ay posible. Pero sa tingin ko kung pag-uusapan yung fairness ng trade, balance naman yan. Yun nga lang, ang San Miguel Beer kasi usually ang kinukuha nila o mas prefer ay yung mga players na may experience na. So baka iyan ang dahilan kung ba't hindi nila basta-basta ibibigay itong si Tautua dito kay Kit Datu kahit sabihin pa natin na mahusay ito na maglaro. Kaya sa ngayon, kahit maraming fans ng San Miguel Beer ang nagsasabi na dapat nang itrade dito si Tautua, sa tingin ko medyo mahihirapan silang pakawalan yan kahit na ang kapalit ay isa ring mahusay na player ng Rain or Shine katulad ni Kit Datu dahil nga experience ang primary concern ng management. Inamin ni Coach Tim Cone na may problema ngayon ang Barangay Ginebra at ang problema ito ay walang kinalaman doon sa import kung hindi doon sa sitwasyon nila dahil hindi nila kontrolado kung sila ay magkakaroon ng twice to beat advantage. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Tim Cone na kung sakasakali na magtabla kasi sila ng record ng San Miguel Beer, ang mapapasok sa top 4 ay San Miguel dahil tinalo nila ang Barangay Ginebra. So ibig sabihin, itong Barangay Ginebra ang magagawa na lamang niya, sabi ni Coach Tim, ay ipanalo lahat ng remaining games nila at bahala na kung makakapasok sila sa top 4 sa twice to beat o hindi. Hindi kasi nila kontrolado ngayon yung kanilang destiny, sabi niya. Pero sinabi rin ni Coach Tim na ganun pa man, sanay naman ang Ginebra dito sa ganitong klaseng sitwasyon na madalas hindi sila nakakaroon ng twice to beat advantage pero nagagawan pa rin nila ng paraan para sila ay manalo ng kampyonato. Natatandaan ninyo dati may twice to beat advantage ang TNT dyan pero tinalo ng Barangay Ginebra at eventually sila ang nag-champion. So hindi na ito bago. Yun nga lang, doon sa mga sitwasyon na nagawa yan ng Barangay Ginebra, si Justin Brownlee yung kanilang import. At ngayon ito ay si Tony Bishop. Dahil mukhang malabong makabalik si Brownlee dito sa PBA dahil matagal ang desisyon ng FIBA, masasabi natin na dito talaga masusubukan hindi lang si Tony Bishop, kung hindi maski na yung mga local players at yung coaching ni Tim Cone din. Sa ngayon, kahit man sabihin natin na medyo mahirap yung sitwasyon ng Ginebra, sinabi ni Coach Tim Cone na kumpiyansa pa rin siya na pagdating ng playoffs ay handa na yung mga players niya. At syempre, lahat yan nakasalalay dito sa magiging performance nila dito sa mga natitirang games. Ang latest na balita na lumalabas ngayon ay ito raw si Mikey Williams ay gusto nang makipag-usap dito sa TNT Tropang Giga. Actually, ayon sa reports, ang gusto lamang niyang makausap ay itong si Chot Reyes at mukhang papayag na raw si Mikey na bumalik dito sa PBA. Ayon dito sa mga ibang insiders, mukhang na-realize ni Mikey na mahirap kapag wala siya sa PBA. Unang-una, wala siyang sweldo. Hindi naman siya makapaglaro dito sa Japan at Korea dahil hindi siya eligible na maging Asian import. So, limitado yung options ni Mikey Williams. Kaya siguro ngayon handa na siya makipag-usap. Ang tanong ay kung tatanggapin pa ba siya ng TNT. Kasi kumbaga, wala na sa posisyon itong si Mikey Williams para mag-demand ng kakausapin dito sa TNT Tropang Giga. Kaya sa ngayon,
Tignan natin kung ano ang magiging sagot ng TNT dito. Maliwanag naman na kinakailangan ni Mikey ang TNT dahil syempre kinakailangan niyang mag-basketball. Wala kasi siyang ibang ligang mapuntahan. Samantala naman ang TNT, maliwanag din na kailangan nila itong si Mikey Williams dahil sa dami ng injuries na dinaranas ng kanilang koponan ngayon. Unless of course, makuha kaagad ng TNT itong si Robert Bolick. Siguro ang iniisip din ng TNT, kahit makuha nila si Bolick, maganda rin na makuha nila si Mikey para ito ay malipat either sa ibang team sa MVP group o di kaya naman i-trade sa SMC para sa isang mas dekalibreng player o ka-equal ng value nito. So siguro baka mag-uusap na talaga ang dalawang kampo, kaya kahit hindi man bumalik itong si Mikey Williams dito sa TNT, may at least makukuha sigurado ang TNT na kapalit nito na magiging mataas din ang value so hindi siya malulugi. And of course, ito si Mikey ay magkakaroon na ng tsansa na bumalik ulit dito sa PBA at maglaro. Ang tanong ngayon ng karamihan, ito kayang Magnolia Chicken Templados ay kakapusin muli. Nasa PBA Christmas break muna tayo ngayon at ang balik nila ay sa New Year na. At masasabi natin na mukhang maganda talaga ang standing ngayon nitong Magnolia. Pero sabi nga nung ibang fans, actually mga Magnolia fans na mismo nagsasabi, hindi na bago na maganda ang sitwasyon nila sa eliminations. Nagkakaproblema naman lagi ang Magnolia pagdating ng quarterfinals, semifinals. Kaya yan ang dahilan kung ba't matagal-tagal na sila na hindi na nanalo ng kampyonato. Sa ngayon, kung titignan natin yung record ng Magnolia at yung lineup nila, talagang masasabi na isa sila sa mga title favorites. Lalo na at ang Ginebra. Alam natin iba laro niya at pag wala si Brownlee at ang San Miguel, wala naman si Junmar Fajardo. Hindi rin natin masasabi na itong Magnolia ay dehado doon sa ibang teams kahit malakas pa yung import ng Phoenix at ng Meralco. Dahil kung titignan natin ang galing ng import ng Magnolia and of course yung mga local players nila lahat nagko-contribute. Kaya ngayon marami nagsasabi na ito na talaga ang panahon para sa Magnolia na ay gumawa ng paraan para magkampiyon. Siyempre yung manager nila mismo, yung team governor at yung mga fans, lahat ay gusto ay kampyonato na. Kumbaga, hindi na sapat yung maka-finals ang Magnolia. Kinakailangan na silang mag-champion dahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon para iyan ay mangyari. Kung sakaling hindi pa sila mag-champion, umasa tayo na magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Magnolia Chicken Templados dahil itong kanilang core lineup, itong si Lee, Baroka, Sanggalang, Halalon, matagal-tagal na yan magkakasama pero kinakailangan na mag-produce sila ng isang kampyonato. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng Magnolia, lalo na at papalapit na ang playoffs dahil dito talaga sila masusubukan, hindi lang yung imported players kung hindi pati yung coach. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, Edia Garcia, binabati din natin si Jason Mendoza, Donel Santiago, Dexter Domer, John Cantos, Enju, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang family, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Jonel Alagon at Celino Valles family at ang iba pa nating mga taga-subaybay.